Hello po sa inyong lahat. Yan, kumusta po kayo? Naglalakad na naman tayo sa ating routine. Ayan, hindi ako nakalakad nung kahapon kasi umuulan. Kaya ngayon tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakad. Ayan, habang may inihanda akong topic for today. Ayan, ang topic natin ay ano ba ang benepisyo sa paglalakad. Ayan, halatang halata na ito. Ano bang benefits pag naglalakad kayo? Ito yung ating topic for today. So, ito usually yung aking daanan pag naglalakad ako. Mga almost 2 kilometer galing sa bahay ko. Maganda kasi lakarin to kasi walang mga tao. Ayan, tsaka tabi lang din ng village. Ayan, pero dito sa daanan na to, wala kang maagrebyado na mga tao. Ayan, free ka lang maglakad. Pero ang naman negative naman ito ay maputik. Ayan, tingnan nyo, maputik yung daanan. Nakita nyo, pero okay lang naman kasi itong sapatos ko made for talaga siya pang paglakad. Ayan, meron kayong sapatos na ganito. To siya, Merrell shoes. Yan. Talagang to, made for walking. Kaya kung gusto niyo maglakad, kailangan din nyo din ng magandang sapatos para hindi kayo ma-sprain. Maganda kasi yung talagang sapatos na paglalakad kasi kaysa dun sa pwede din naman tsinelas, pero mas maganda talaga sapatos kasi mas na-align kasi yung paa mo eh. Kumbaga kung maglalakad ka, may support kaysa sa tsinelas rubber lang, walang, alam mo yun, walang support dun sa paa. Ayan, yan lang advice ko, kailangan ay bumili ka ng sapatos, basta sapatos na paglalakad. So ito yung dadaanan natin, medyo maputik siya pero okay lang. Ang laban, kaya laban lang, huwag kayong susuko, lalo na at healthy naman, 'di ba? Pag healthy yung gagawin nyo, huwag nyo isuko, tuloy lang. So habang naglalakad tayo ay may pag-uusapan tayo, 'di ba? Mas maganda yung naglalakad na may naman din, may iniisip kayo. Okay, number 1 sa listahan natin, ang benefits ng paglalakad ay mas malusog na puso. Ayan, mas malusog daw yung heart. Ayan, ayon dito, pinapalakas ng araw-araw na paglalakad ang puso, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nakababawas ng panganib sa sakit sa puso. Sabi ng ating Google expert. Ayan, sinearch ko lang din to sa Google. Ayan. Tsaka hindi ko din to alam, hindi ko alam lahat. Ayan, mas maganda na yung i-share ko din sa inyo, 'di ba? Ayon to sa mga doktor, sila din yung nagpo-post online, kaya meron tayong nalalaman. Number 2 na benefits ay mas mataas na stamina at enerhiya. Yeah, ayon dito, mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng oxygen, kaya mas hindi
ka madaling mapagod. Ang pangalawa ay mas mataas na stamina at enerhiya. Yan, mas nagiging efficient ang katawan sa paggamit ng oxygen, kaya mas hindi ka madaling mapagod. Ayan yung pangalawang explanation. Yan, pangatlo naman ay control sa timbang. Control sa timbang, nakakasunog ng calories ang paglalakad kapag tuloy-tuloy. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng taba. Ayan daw yung pangatlo na sinabi. Yung pang-apat naman ay mas malakas na muscles at joints. Ayan, mas malakas daw yung ating mga muscle at joints ng ating mga buto-buto. Pinapalakas nito ang mga kalamnan sa paligid ng tuhod, balakang at bukong-bukong. Ayan, ano ba yung bukong-bukong? Siguro yung natin ito, yung mga side ng ating paa, yung bukong-bukong. Ayan, pinapalakas daw. At saka pang-5, mas maayos na digestion. Ang paglalakad pagkatapos kumain ay nakakatulong sa mas mabilis na progreso ng pagkain. Ayan, nakakapag-digest daw. So kung kumain kayo ng 3 cup ng rice, ayan, babawasan yung inyong naaayos yung inyong digestion. Ayan, so na kumain kayo ng marami basta pagkatapos ay maglalakad kayo. Yan ang sabi ng ating mga expert. Okay, yung benefits ng katawan. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay benepisyo sa isip at emosyon. Ayan, yung number 1 kanina ay benefits sa katawan. Ang pangalawa ngayon ay benefits sa isip at emosyon. Ayan. Ano ba yung mga yon? Ang sabi dito, nababawasan ng stress at kaba. Ayan, kung nararamdaman niyo yung stress at kaba, ayan, maglakad kayo. Mas maganda daw yung yung benefits pag naglalakad. Nababawasan yung inyong stress at kaba. Lalo na kung outdoors, nakakabawas ito ng cortisol at nakakapag-clear ng isip. Ayan. Yung pangalawa naman ng benefit sa isip at emotion is mas magandang mood. Ayan, nakakapaganda doon ng mood. Nagpapalabas ng endorphins at serotonin na nagpapastable ng emotion. Okay, so maganda pala yung maglakad. Pangatlo ng benefit sa isip at emotion is mas malinaw na pag-iisip. Okay, mas maganda, nakakatulong sa memorya, focus, at creativity. So, yun yung pangalawang benefits. Tingnan nyo. Kaya, maglakad na ata sa umaga. Di ba pupunta kayo sa Pinas? Pag pupunta kayo sa work, di ba naglalakad kayo? Papuntang kung sumasakay kayo ng MRT, ayan, LRT, naglalakad. Maganda daw. Kaya wag kayong mag-alala na ay naglalakad na naman ako. Hindi. Maganda po sa katawan yung paglalakad. Kaya dapat po ay pagpasalamatan po ninyo na meron pa ring time na naglalakad kayo. Kasi maganda. Lalo na at after ng lunch, diba, pag break time nyo sa tanghali, after ng work, yan, tapos kumain kayo,
Pagkatapos kumain, maglakad kayo galing doon sa kinainan nyo papunta sa office, sa work nyo. Araw-araw, o di kaya every other day. Nagpapaganda ng tulog. Ayan, para sa mas magandang tulog. Mas mataas na kalidad ng tulog, nire-regulate ng regular na paglalakad ang body clock, kaya mas madali kang makatulog. Ayan. So, maganda yung tulog pag lagi kayong naglalakad. Pang matagalang kalusugan. Ayan, lalo na yung may mga diabetes at saka high blood. Ayan, tsaka iwas cancer na rin. Ayan, diba? Kasi yung cancer, yan, pang mayaman na yayamanin na sakit. Ayan, para maiwasan niyo yung mga ganong problema inyong katawan at sa inyong buhay. Yung aking video for today, ang benefits ng paglalakad. Ayun lang guys, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod ulit.